Magandang gabi po, Kuya Rio. Gusto ko lang mag-share ng kwento. Sana ma-feature ito sa channel ninyo. Sabi ng iba, gift daw. Pero para sa akin, Kuya Rio, sumpa ito. Alam mo, parang ako yung bata sa pelikula. Nakakakita ako ng patay. Nagsimula ito nung bata pa ako. 4 na taong gulang pa lang ako, pero nakikita ko na ang mga kakaibang bagay na hindi dapat nakikita ng simpleng tao sa paligid ko. May mga oras na tatakbo ako sa mama ko, sumisigaw at ituturo ko ang isang lugar kung saan may nakikita kong something o someone. Akala ko nung una, kuya, normal lang yun. Pero habang lumalaki ako, nare-realize ko na hindi yun normal. At hindi ako normal. Alam kong mayroon something special o something wrong sa akin. Ang tawag ng iba ay clairvoyant. Ang iba naman, psychic. Yung taong may third eye, pero kahit anong term pa ang gamitin, kuya, isa lang ang description. Nakakakita ako ng patay. Ang lola ko, Kuya Rio, ay isang faith healer at makapangyarihan daw siya ayon sa mga tita at mga pinsan ko. Siguro sa kanya ko namana ang abilidad na ito na makakita at makasense ng supernatural. Kaya siguro sobrang close kami. Endless hours ko siyang pinapanood habang ginagamot ang mga pasyente niya. Nakikita ko pa, kuya, kung paano siya nag-e-extract ng mga insekto at nakakadiring bagay sa mga bibig ng pasyente niya habang ginagamot ito. Madalas din akong sumisilip sa baul niyang punong-puno ng mga weird stuff. Potions, herbals, at yung panyo na may pentagram. Sobrang sakit, Kuya Rio, na saksi ako sa pagkamatay niya sa ospital. Nakita ko kung paano nag-desperate ang mga doktor na i-revive siya, pero wala na talaga. Oras na ni Lola na umalis sa mundo. Nagluksa kami, kuya, lalo na ako dahil ako ang favorite niya. Iyak ako ng iyak dahil alam ko hindi ko na siya makikita at makakausap pa. Pero kuya, nagkamali ako. Nag-aabala ang pamilya ko sa pag-aayos ng libing niya. Nag-aaway-away sila kung saan ba siya ililibing. Anong kabaong at lalong-lalo na anong damit ang susuotin niya sa loob ng kabaong. Nandun ako nakikinig sa kanila na nagtatalo-talo tungkol sa damit. Bigla, kuya, habang nag-aaway-away sila, may narinig akong bulong. Hindi galing sa kanila ang bulong na yun. Boses yun ni Lola. Pinakinggan ko siyang maigi. Kuya, sinabi niya na gusto niyang isuot yung green na polka dot na dress. Yung may butterfly sleeves. Parang ang terno ni Imelda Marcos. Kuya, kahit napatayo ang balahibo ko, sinabi ko ang message na binigay sa akin ni Lola. Ma, may green na polka dots ba si Lola? Tanong ko kay mama. Paano mo nalaman na may damit si Lola na ganun? Gulat na tanong ni mama. Binulong niya sa akin. Gusto niya na yun ang isuot mo sa kanya, ma. Sagot ko. Kuya Rio, doon tumigil ang away ng pamilya ko at nagdesisyon sila na yun na ang isusuot ni Lola. Minsan, Kuya Rio, nag-wild night ako kasama ang mga kaibigan ko. Nag-party, uminom, hanggang sa madrap at nag-smoke. Halo na ang alcohol at damo sa system ko. Pauwi na kami nang bigla akong nakaramdam ng masama. Ang weird. Bigla akong napasigaw na may mamatay sa gabing iyon. Pagkatapos kong sabihin yun, nahirapan akong huminga. Tapos, nawala. Tapos, nawala na. Nararamdaman kong gumagaan ng gumagaan ang pakiramdam ko. Tinititigan ko ang sarili ko at na-realize ko na lumulutang ako sa hangin. Pagsilip ko sa ilalim, kuya, nakita ko ang katawan ko na nakahandusay sa likod ng kotse at yung isang kaibigan ko umiiyak sa ibabaw ng walang malay kong katawan. Ako ba yan? Curious kong tanong sa sarili ko. Biglang may nakita akong 2 faces living na nagsasabing, sumama ka sa amin. Naisip ko, tinignan kong maigi kung ano ba ang ginagawa ni Tito.
Narealize ko na sinasabi niya na huwag akong sumama sa dalawang yun. Kaya sinabi ko sa kanila na ayokong sumama. Sabi nila bigyan ko sila ng rason kung bakit hindi nila ako dapat kunin. Una sabi ko gusto kong makasama ang pamilya ko. Hindi nila tinanggap. Pangalawa sabi ko masyado pa akong bata. Hindi pa rin sila kumikibo. Pangatlo sabi ko hindi ko pa tapos ang dapat kong gawin. Marami pa akong gustong gawin. Kuya Rio, yun ang umubra. In an instant, bumalik ako sa katawan ko. Naramdaman ko ang sobrang sakit ng dibdib ko. Agad akong dinala ng mga kaibigan ko sa ospital. Walang malay ang katawan ko kuya pero gising na gising at alerto ang isip ko at pinapanood ang lahat ng nangyayari. Nakita ko yung dalawang faceless being na nagbabantay sa akin. Nakita ko kung paano nila nilagay sa stretcher ang katawan ko at kung paano ako ni-revive ng mga doktor. Na-revive ako at umalis ang dalawang faceless being. Kinagabihan kuya, may isang doktor na pumasok at tinatanong ng isang nurse kung ano daw nangyari sa akin. Sabi ng nurse, nag-heart attack daw ako pero hindi naniwala ang doktor. Sabi niya baka high lang daw ako sa drugs. Kinabukasan kuya, sinabi ko sa mga kaibigan ko na nakita ko ang lahat na nangyari. Sinabi ko lahat ng bawat detalye ng gabing iyon. Sobrang na-amaze sila kuya Rio. Dahil sigurado sila na tulog at walang malay ako nung buong gabing iyon. Sana po kuya Rio magamit ang kwento kong ito. Grabe ang pinagdaanan ko dahil sa regalo ba to o sumpa. Maraming salamat po kuya Rio at more power.